nandito po sa kanyang bahay-sambahan upang sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Ay po ba sasamba sa umaga ito? Mga kapatid, sasamba tayo ha, hindi tayo mag-iingay. Sasamba po tayo sa ating Panginoon. Magpupuri. Magpapasalamat din. Sino po ngayon pasasalamat? Mari kong taas ang kamay. Meron po ba? Naririnig niyo po ba, mga kapatid? Amen. Amen? Naririnig po? Amen. Ibig sabihin, malaman niyo po. Sa susunod na lang pong linggo. Sige po, tayo po ay simula na. Hallelujah. Palapakan po muna natin ang Panginoon. Yung pong palakpak para sa ating pong Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan po sa ating mga buhay. Amen. Mukhang hindi po kayo kumain. Isa pa pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ang ating pong mga palakpak ay hindi lang po para sa mga artista, diba? May kasama pang ang kilig at saka yung iba umiilig pa. Pero sa Panginoon, parang ang hirap-hirap po nating ipalakpak ang ating mga kamay. Patingin nga po ng mga kamay na nagpupuri sa Panginoon. Itaas po at ipalakpak sa Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ka mo, Diyos, sa umaga nito. Hindi po tayo po lahat ay tumayo. At batiin po natin ang ating mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maging ang mga kapatid po natin na nasa tahanan, mapagpalang umaga po. Ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, magandang umaga. Meron pong upuan dito sa unahan. Hindi po kayo po ay walang upuan. Meron pa pong upuan dito sa unahan. Hallelujah.
Saglit po na atin pong bigyan ng tahimikan. Tayo po ngayon ay dadalangin sa Panginoon. Nanyayahan ko po ang lahat ay yumuko bilang ating pong paggalang sa ating Diyos na kataas-taasan. Hallelujah. Amin naming Diyos na mabuti, Diyos na mangpangyarihan, Diyos na may nalang ng langit at lupa, Diyos na banal, Diyos na kailanman ay hindi nagbabago ang iyong pong pag-ibig, ang iyong katuwiran. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Itinataas namin ang nag-iisa at natatanging mong pangalan. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, O Diyos, sa araw na ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga dalangin na iyo pong tinugon. Salamat po, Panginoon, sa mga provisyon, Panginoon, na amin pong nakamit, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kagalingan, Panginoon, kung kami may karamdaman. Salamat, O Diyos, sa bawat araw na iyo pong paggabay, ang iyo pong patnubay, ang iyo po, O Diyos, na pagsama sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo po kami pinapabayaanan at kailanman, O Diyos, ay hindi mo po kami iiwan. Salamat, Panginoon, na sa bawat pagkakataon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalakan. Ikaw, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon, sa mga panahon, Panginoon, na kami nagugulihaman. Salamat, Panginoon, sa iyong pong pag-ibig na patuloy po namin na naranasan sa iyo. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad. Walang may papari sa iyo po, Panginoong pag-ibig, maging sa iyo pong katapatan sa amin pong lahat. Salamat, Panginoon, na tunay na napakabuti mo. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nangungusap sa amin upang kami, Panginoon, ay huwag mawala ng pag-asa. Upang kami, Panginoon, ay pagkalooban mo, Panginoon, ang kalakasan nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Sa panahon na kami, Panginoon, ay nanghihina, maging ang aming pong mga pisikal na katawan. Sa panahon, Panginoon, na maging ang aming espiritu, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan. Kaya salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon na sinasamahan mo kami. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pong buhay. Sa iyo po namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang aming pong pananambahan. Ikaw, Panginoon, ang mamulat sa amin. Samahan mo po kami, O Diyos, sa mga salita mo na amin pong maririnig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng karunungan, O Diyos, ng kaunawaan. Ikaw, O Diyos, ang tumulong sa amin upang amin po, Panginoong, maranasan ang iyo pong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang patuloy
na sumama sa amin upang kami ay mabuhay na matuwid. Mabuhay, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang aming pong tinatanghal at niwalhati sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, samahan mo po kami ang iyong pong mga gagamitin sa nahang ito, Panginoon. Batid namin, Panginoon, na meron po kaming mga kahinaan. At meron po kami, Panginoon, mga limitasyon. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ay Ikaw ang nagkakaloob. Kaya sa iyo po kami umaasa na Ikaw, Panginoon, ang sasama sa amin. Maluwalhati ka sa aming mga buhay, O Diyos. Gamitin mo po kami, Panginoon, upang mapagpala, Panginoon, hindi lamang kami, maging ang aming mga kapatid, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Maging po ang pastor po namin, Panginoon, ay namin po pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw, Panginoon, na magbigay ng karunungan. Itago po, Panginoon, siya sa iyo pong likuran. Mahayag, Panginoon, ang iyo pong kapangyarihan. Ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa kanila. At ikaw, O Diyos, ang maluwalhati sa araw na ito. Salamat po, O Diyos. Tunay, O, na ang lahat, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng katagumpayan. Alam namin, O Diyos, nasasamahan mo po kami. At ikaw, Panginoon, ang patuloy po namin itinatanghal sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, ang pagluwalhati, pagsamba. Ito po ay dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang po kami nakatayo at magpagbukas po kayo mula po sa aklat ng mga awit, chapter 68, verse 19 to 20. Ulit ko po, aklat po ng mga awit, chapter 68, verse 19 to 20. Sama-sama po nating basahin. Ano man pong salin na meron po kayo. Atin pong pagitin ang ating pong mga labi, ang salita ng Panginoon. Amen. Awit 68, chapter 68, verse 19 to 20. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasalin nating lahat. Hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayan ay hinahangot tayo agad. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gising na po ba kayo? Sagutin niyo nga po yung katabi niyo baka may natutulog. Po, no? Hallelujah. Importante po gising ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating kaluluwa. Amen po? Talaga naman pong napakabilis at pabago-bago yung panahon. Parang last week lang, bumabagyo, umuulan, ngayon po napakainit ang panahon. Po. At ngayon po ay August na. Ako. Bukas, September na. Ako. Sadyang napakabilis ng panahon. Sadyang pabago-bago ng panahon. Pero isa ang tunay, no, hindi pabago-bago ang ating Diyos. Siya tapat at totoo. Amen po? Hallelujah. At ngayong August po, ngayong first Sunday of August. No? Augusto pa ba ng iyong puso, ng iyong isipan, na magpuri sa Panginoon? Amen po? Anumang buwan yan, walang pinipiling buwan ng pagpupuri at pagbibigay ng pagpuri kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ngayon po, inaalala natin na minsan may nabuhay, namatay, naghirap, at muling nabuhay na tagapagligtas. Amen po? Upang ikaw, ako, ay maligtas. Amen po? At yun po ay isang dahilan at napakalaking dahilan upang ipagdiwang
ang gawa ng Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po sama-samang magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Let's open our eyes to Jesus. Let's open our minds, our soul, our eyes be focused to Jesus. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Let's sing. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lord, let our hearts be open, not only our physical eyes, but our inside eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let's sing to the Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let's sing once more. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Lord, we want to see you. To see you high and lifted up, God. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Lord, you are holy, 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 holy. Let's sing. Holy, holy, holy,
light of your glory. Around your power and love, I sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, around your power and love, I sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Holy, holy, holy. I love this song. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. The Lord will always be and forever be holy. Hallelujah. Lord, we are celebrating your salvation, O Lord. Hallelujah. And shout praises. And shout that our Redeemer is alive. My Savior, Redeemer, with the deep of my faith, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Let's shout together. You live and you died, you rose again on high. You open a way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The body's only Son. Come on, church, let's sing. You live and you died, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You open a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for you live, you once died, you rose again on high. So you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to be
Hallelujah! For all you have done. Hallelujah, Jesus. We praise you. Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Because He is mighty to save. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the blood. Thank you for the salvation. Everyone needs a passion, a love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. We sing, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave, and He able to conquer death. So take me as you find me, all my fears are failure. Feel my life again. I give my life to power, everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Lord, shine upon us. Shine light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Let's sing. Jesus, shine light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Let's shout. Jesus, shine light in, let the whole world see. Oh, we're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. To our Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever,
sin conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. He is the author of our salvation. He even conquered them. Hallelujah, Jesus. As our eyes were fixed to Jesus, that our minds, our lips, our mouth, our soul speak Jesus. Lord, we once again, we are grateful. We are thankful, Jesus, that you save us, that you are there suffering and get stoned by others. You were crucified so that we may live. Jesus, that is the very reason. And this is not an enough reason for us to stop worshiping you, giving you glory, because you deserve this, Lord. You deserve all these praises. Hallelujah, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. From every time that addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Can you sing and speak to Jesus? I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. 'Cause Lord, we believe that your name is power, your name is healing,
and your name is our life. We will shout in every mountain, in every family, even in the streets. Jesus is the name above all names. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, shall we declare this? Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Let's all sing this. Jesus from the mountain, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a shower. That's you. The powerful God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Let all that believe shout that Jesus is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Lord, we know
There is peace within your presence. Because your name is power. Your name is healing. Over every mountain. Over every lives. Over every family. Lord, your name is life. Jesus, thank you. We can thank you enough. Hallelujah, Jesus. We give every piece of ourselves to you, Lord. Because you deserve this. No one deserves this but Him alone. God alone. And Jesus alone deserve this. Can we give it all to God? Can we give it all to Jesus? Can we shout hallelujah? Hallelujah, Lord. We praise you. We celebrate you. We celebrate your salvation, Lord. Hallelujah. Hallelujah to the King. Hallelujah to the Lamb. Lord, we give you all the glory, all praises, the highest dominion over all, over all things. Jesus, thank you. Puri po ang Diyos. Magandang tanghali po. Medyo tanghali na nga po, yan. O umaga, hanggang gawin ko ngayon. Noon ay umaga. Magandang umaga po. May tatlo ng sumasagot. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Ano ang ating na? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan, pinagpalang araw po. Pinagpalang umaga po. Pinagpalang araw ng linggo sa bawat isa na nakaupo ngayon at sumasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Isang pinagpalang linggo rin po ng pananambahan sa mga kapatid na nasa tahanan, mga nasa probinsya, o nasa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng ating Diyos sa araw pong ito. Palakpakan po natin lahat ng ating Diyos. Masarap pong pagmasdan, maranasan na tayo po sumasamba na sama-sama sa Panginoon. Amen po. Yan. Ganun talaga, lalo-lalo mga Pinoy, talagang mahilig yan na magkakasama. Magkakasama sa trabaho, po, magkakasama sa school, pag-uwi magkakasama pa rin, pagdating ng gabi, magkakasama pa rin tumutulog. Yung mga nakangiting na bata, kami daw yun. Gusto natin talaga tayo laging magkakasama. Lalo na higit na napakasarap pong magkasama-sama po na tayo po yung nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Po. Kasi hindi po yung ginagawa ng karamihan. Po, kaya po yan, kung patuloy natin gagawin, ibig sabihin, naiiba po tayo. Po. At ito po ay isang bagay na kinagagalak
ng Panginoon. Sabi nga po ni King David, how good and how pleasant it is when brethren dwells together in unity. Sabi nga po doon sa Tagalog ay napakainam daw, napakaganda, napakasarap pagmasdan kapag daw po ang mga magkakapatid sa Panginoon ay nagsasama-sama, no? Nagpupuri sa Diyos at nagkakaisa. Amen po. Talagang po natin ang Panginoon. Gising na po ba kayo? Gising na po ba kayo? Amen. Kung pong inaantok magsabi ng amen. Ayan, gising na. Sabi po, Panginoon. Sige po tayo po ay manalangin muna bago pa tayo mag-tuloy-tuloy sa ating pong paksa ngayong araw ito. Let us close our eyes and bow our heads and pray. Lord, salamat po muli sa iyong kabutihan. Salamat po muli sa iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sa iyong pong masaganang biyaya. Muli nagtitipon po ang inyong pong mga anak, nagkakaisa. May isang puso, may isang diwa, may isang agendang ikaw lamang po ang papurihan at sambahin ngayong araw na ito. Tunay na napakadakila, tunay na napakabuti, tunay na napakainam po, Panginoon. Kami ibigyan nyo ng pribilegyo, bigyan nyo ng pagkakataon na kami magsama-sama, sumamba, magpuri, matuto mula sa inyong mga Diyos at sa iyong mga salita. Kaya po muli namin pinapagkatiwala sa inyong mga kamay ang aming po pag-aaral ng mga salita mo at ang dalangin po ng inyong lingkod ay patuloy kang mangusap. Taglay ang karunungan na nagmumula po sa banal na Espiritu na siyang magpapalaala sa amin at magpapaunawa ng mga katotohanan ng inyong salita o Diyos. At ang dalangin po, Panginoon, ng isang panyo ng lingkod ay inyong basbasan, pagpalain ang karunungan, ayayin po Diyos na patuloy na maihatid ang inyong pong mensahe sa aming lahat. Matago, managay sa inyong paanan. Lord, ang inyong alipin habang patuloy na naluluwalhati na tataas sa iyong dakilang pangalan. Muli po Diyos, masama namin maingat na ibinabalik, iniaalay ang nararapat na papuri, pagsamba at kaluwalhatian sa nag-iisang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Dapat yung magsabi ng Amen. Salamat po natin. At po tayo po ay makapagbubukas na ng ating pong mga Biblia. Natin po matatagpuan sa aklat po ng Roma chapter 5. Romans 5. Romans chapter 5, beginning verse 6 to 10. Romans 5, talatang 1 hanggang 10. Aklat ng Roma, kabanatang 5, mga talatang 6 hanggang 10. Romans chapter 5, verse 6 to 10. Lahat po ng ating tayo nagsabi ng Amen. Romans chapter 5, verses 6 to 10. Akin pong basahin po sa Tagalog, no? Ganito po sinasabi ng Roma 5, 6 to 10. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Sa ibang salin, taong mabuti. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos at pinagpala po ng Panginoon ang kanyang pong mga salita.
At kung titingnan po natin mga kapatid, no, atin po itong pinutol po doon, atin pong kinuha sa verse 6 to 10, kung saan po kasama po nito yung idea ng nasa sa verse 1 to 5, kung saan ay pinakikita roon na ang mga mananampalataya ni Kristo ay mayroon ng kapayapaan sa harapan ng Diyos o kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kung saan ay pwede nating sabihin na ang isang mananampalataya ng Panginoon ay wala nang dapat ipag-alala pa. Amen po. Lalong-lalo na kung ito ay may patungkol sa kanyang kaligtasan. Amen po. Harapan po natin ang Panginoon. Okay. Kung titignan natin mga kapatid from verse 6 to 10, binibigyan din po dito ng Apostol Pablo ang patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At kapag po ganitong unang linggo ng unang buwan, ay ating pong isinasagawa at inaalala natin, mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ay isinasagawa natin ang isang mahalagang bahagi ng ating gawain, ang tinatawag nating Lord's Supper, ang tinatawag nating Holy Communion, ang tinatawag nating pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon, ang tinatawag nating Banal na Hapunan o Santa Cena. Holy Communion po yun, ang ibig sabihin ng kapatid. So kaya nga, sinisikap din natin na kapag po ganitong panahon, no, nagsusuot pa tayo ng kulay puti. Dahil gano'n natin kinikilala, no, yung lalim at kahulugan, no, yung kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Palinaw po ba sa atin yun? Ay bakit yung bahagi ng puti? Ay ano nga ba ang ibig sabihin nito ako'y nakikipag-agit sa mga elemento? So yun po ay pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Ano yung naunawaan natin mga kapatid talaga kung ano ang kamatayan ng Panginoong Kristo? Hindi lamang kasi mga kapatid yung kamatayan, kundi yung kanyang pagkalibing, yung kanyang muling pagkabuhay. Kinukompleto po natin yun, no? Kasi sa teaching ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, ay malinaw niya pinakita kung ano yung kamatayan ni Hesukristo o yung tinatawag na Ebanghelyo. Kasi kung iiwanan natin putol yung statement na yon na si Kristo ay namatay at hindi natin isasama na siya ay muling nabuhay, ilalabas na si Hesukristo ay namatay at hindi na nabuhay. Parang gano'n na mga kapatid. Na kung minsan po ang mangyayari nito, naniniwala tayo at napapaniwala nga tayo noong tayo po ay hindi pa nakakaunawa ng Ebanghelyo na si Hesukristo nga ay namamatay taon-taon. Di po ba? Sabihin, mag-ingat kayong masugatan dahil patay ang Diyos. Pinapaniwala tayo ng mahabang panahon na ganun. Purihin ang Panginoon dahil sa panahon ngayon ay hindi po ito natin pinaniniwalaan na natin siyang patay, kundi siya din naman po ay nabuhay pagkatapos na siya'y malibing ng 3 araw. Tama po? Yan. At hindi ho tayo papayag na hindi ho natin maunawaan yan dahil ang kamatayan ng Hesukristo ay isang special pong event na ginagawa natin every first Sunday of the month. Yan po ang topic natin lagi every first Sunday of the month. Walang iba. Kasi po ipag-alala sa Panginoon. So ano ating i-discuss? Yun talaga. Kaya hanggang tayo nabubuhay, maririnig natin yan 12 times a year. Amen? Enough na ho ba yun? Ang sabi nga po ng mga tao, sabi ng mga scholar, one word is enough for the wise man. One word. Amen po? So, not because we are wise, but because God is so gracious. Amen? Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa niya sa atin. At hindi lamang po, once naman natin maunawaan yan.
Tuwing po tayong nagpapahayag ng salita ng Diyos, tuwing tayo humahayo, yan po ay binabanggit ng malinaw. Amen po ba? At meron po tayong isinasagawa ngayon na doctrinal assessment. At nag-umpisa po tayo sa mga workers. So kung di po ako nagkakamali ay number 16 na. So may 15 na po na naisala. And actually, yung pong issue about the gospel, yung issue about Jesus Christ and His works, yun po ay dinidiscuss namin ng pinakamahabang oras doon po sa assessment na yun. Ang huli ko pong isinalang, inabot po kami ng 3 oras doon lamang po sa Ebanghelyo. Kasi gusto ko po talagang malinaw na malinaw na malinaw. At sa amin po papatuloy ng pag-aaral, hindi po namin inilalayo ang pagtuturo lagi sa Ebanghelyo. Kasi po ang pundasyon ng Christian faith, ng Christian doctrine ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Pag hindi po yan ang foundation, hindi po Kristyanismo ang mangyayari talaga. At hindi ka talaga maboborn again pag hindi mo alam ang Ebanghelyo. Kaya nga po yun ang pinakamahalaga sa doktrina na dapat. Kaya nga, ito kasabay na yung announcement. Huwag pong mag-alala yung congregation kasi pagkatapos po ng worker congregation na po, ang mangyayari po na isasalang natin. Why? Baka po nagsasayang ako ng panahon dito katulad ng isang pastor na nagpastor ng 25 taon sa isang simbahan ganito. At pagkatapos minsan ay tinanong niya ang congregation, ano ang Ebanghelyo? Sa malungkot na pangyayari po ay wala kahit pastor na nakasagot. Ang tanong, saan dadalhin ng Diyos ang mga taong hindi alam ang Ebanghelyo? Ang hirap pong maghusga. Amen po? Ganun po kahalaga yung mga kapatid. So pointing out the death of the Lord Jesus Christ, ito po yung ating pong pinakapaksa ngayong umagang ito, ang kamatayan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Tanong, gano'n ba kahalaga talaga ang kamatayan ng ating Panginoon Yesu Cristo? Ito ay talagang napakahalaga mga kapatid. Kaya nga, lagi natin itong pinapaalala, lagi natin itong nire-review, lagi natin itong itinuturo, kasi nga ang sabi doon, sa mga nakalilimot daw po ang gamot ay paalala. Yan po. At pag talaga habang buhay nakakalimot, anong gamot doon? Palo. Hindi naman po. Hindi naman tayo ganang kalot eh. Paano bata eh, pag talaga hindi matuto, palo. Hindi man po tayo ganun. Pinigising ko naman po kayo. So, dito sa verse 6 to 10 ng chapter 5 ng Book of Romans, na may kaugnayan po na pinakikita sa kamatayan ng Panginoong Jesus, no? Unang bagay natin makikita ay natatagpuan natin sa verse 6 to 8. O verse 6 and 8 rather. Ang sabi ng verse 6, sapagkat noong tayo mahihina pa namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Pagkatapos ay sabi po ng verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ano munang katotohanan na pinakikita po ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo? Dito po sa pagkakataong ito, ang kausap po ng Panginoon, ng Apostol Pablo, ay mga mananampalataya na. So, kumbaga, sa panahon natin ngayon, ina-assume natin na lahat talaga sila yung totoong mga mananampalataya na, lahat sila yung mga Kristiyana, lahat na sila ay na-born again. Amen po ba? So dito ay makikita natin, pinakita ng Apostol Pablo ang unang katotohanan patungkol sa kamatayan ni Jesucristo, no? Kung bakit si Jesucristo ay namatay, no? Ganito. Ipinapakita po nito na tayo ay dating makasalanan. Dapat po, ina-analyze natin yung verse para hindi ito tayo namamali. Sa pagkakataon po ito, ang ipinapakita po dito ay yung dating kalalagayan ng mga mananampalataya sa Roma sa pamamagitan ng Apostol Pablo.
Malinaw ho, sapagkat noong tayo mahina para matay si Kristo sa taktang panahon para sa mga makasalanan. So, ipinapakita, kung ito po ay i-apply natin doon sa mga mananampalatayang yun, ay ipinakikita na sila ay dating makasalanan. Kung tayo po ngayong panahon natin ngayon, ay alam natin tayo talaga ay malinaw na mga anak ng Diyos at tayo po ay talagang malinaw yung ating pananampalataya, kasama tayo sa tinuturo dito na tayo ay dating makasalanan. Kung bakit si Jesucristo ay namatay sa krus dahil tayo ay dating makasalanan. Bakit po? Bakit dati? Ay nagkakasala pa rin po kami ngayon. Yung kasalanan mo ngayon at kasalanan mo dati, isa lang ang bayad ng Diyos doon. Yun po ay pakyawan. Yun po ay package. Na minsan si Jesucristo nagbayad ng kasalanan. Amen? Kaya sa mga totoong mananampalataya na, katulad ng Church sa Roma na ito, at katulad natin ngayon, kung talagang tayo mananampalataya na, ay pinakita po ng kamatayan ng Panginoon na tayo'y dating makasalanan. Now, kung hindi pa naman po ikaw mananampalataya ngayon, ay ipinapakita ng Diyos sa iyo ngayon na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ang kamatayan ni Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po sa isang mananampalataya na malinaw ang kanyang pananampalataya. Bago mo maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, bago mo maunawaan ang biyaya ng Diyos, kailangan mo nang maunawaan mo kung ano ang kalalagayan mo. Bago ko maunawaan ang biyaya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos, dapat ko munang maunawaan kung anong kalalagayan ko. Dapat maintindihan ng bawat isa na siya ay makasalanan. Hindi po magkakaroon ng magandang epekto ang ating pananampalataya kung hindi malinaw kung ano ang ating sinampalatayanan. Nililinaw po yan ni Apostol Pablo. Sabi doon, naliligtas tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo at ng kanyang muling pagkabuhay kung matatag tayo ng hahawakan doon. Ibig sabihin kung nauunawa natin doon. Maliban kung hindi nyo alam o walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ano po ang walang kabuluhang pananampalataya na tinutukoy? Yung pananampalataya na ikaw ay sumampalataya, nakigaya ka lang. Eh pag ako'y pumasok doon sa church ng born again, magiging born again din ako siguro. Pag sila'y sumigaw ng hallelujah, sisigaw din ako. At pag sila'y nag-amen, ako'y i-amen din. At pag sila'y nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus, ako'y magpapahayag din. At pag sila'y pumunta sa langit, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ay, totoo. Dapat nililinaw. Kaya mga kapatid, sa mga mananampalataya, kapag po ganitong panahon, alalahanin mo, ako'y makasalanan dati. Bakit po? Kung dati, kasi napatawad eh. Itutuloy ka pa bang makasalanan kung ipinatawad? Nagkakasala pa rin po ako ngayon. Naintindihan ko, ako'y naniniwala. Wala pong exempted dyan. Pero dapat mo rin maunawaan kung gaano ka-available ang pagpapatawad ng Diyos. Kung dati nga, pinatawad ka eh. Ngayon ka pa ba hindi tawarin? Kung dati nga, inaunawaan ka ng Diyos eh. Ngayon ka pa kaya hindi naunawaan? Kaya lang, ang kailangan makita ng Diyos ay ang pusong nagsisisi sa kasalanan. Kaya nga po, napakalaking issue po sa Kristyanuhan. Bakit daw sinasabi na hindi na kailangan humingi ng tawad? Kasi nga napatawad na eh. Pero hindi natin itinuturo na wala ka nang gagawin. Pag nagkasala ka uli, magsisisi ka eh. At aaminin mo sa harap ng Diyos. Bakit mo aaminin sa harap ng Diyos? Kasi alam mo, ikaw ay pinatawad. Ganun po dapat natin iniintindi yun. Mas mainam po yun. Kasi ikaw ay humingi, kaysa ikaw ay humingi ng tawad, hindi mo alam kung patatawarin ka o hindi. Di po ba?
Maliwanag po ba? Dati tayong pinatawad. Kaya nga kahit tayo nagkakasala ngayon, tayo napatawad ng Diyos. Pero kung tayo ngayon ay nagkakaroon ng kasalanan, tayo po ay nagsisisi. At tayo po ay umaamin. Di po ba? Di po ba mas maayos yun? Di po ba mas malinaw yun? Sabi nung iba, ay nasanay na po kami na humihingi kami ng tawad. Ay, tulong ka na sana, iba nang masama. Basta iintindihan ng Diyos yun. Mas intindido niya kasi pinakamarunong sa lahat. Tama mo ba? Wala pong violation yun. Nililinaw lamang po natin kung gaano kalalim at kaganda yung ginawa ng Diyos. Na kung ikaw ay mananampalataya na, ang kamatayan ni Jesucristo ay dahil makasalanan ka natin. Nakita niyo po yung yung verse na ginamit. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, noon yun. Di po ba? Hindi naman itinuturong hindi ka na magkakasala ngayon. Ang itinuturo lang nito ay kahit yung kasalanan mong nagagawa ngayon, yun po noon pa, dinala ng kamatayan ni Jesucristo. Nung si Jesucristo ay mamatay, yun po ay bayad sa kasalanan ng lahat ng tao. Di po ba? Hindi pa po doon isinama yung kaligtasan, pagbabayad sana pa lang po tayo. Amen? Imagine mga kapatid, kung gano'ng kalalim ang ginawa ng Panginoon. Ang sabi doon, mahirap daw mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Aba, ay hero kapag po yung isang tao ay namatay dahil sinalo niya yung pananagutan ng isang tao. Di po ba? Ang tao halos mag-lose ng kanyang buhay, doon pa kaya sa masama. Di po ba? But instead, ang sinasabi ng maraming mabuti nga sa kanya, nagkaganon siya. Pero bilang mga mananampalataya, huwag natin pong gagawin yun. At huwag natin magiging damdamin yun. Magkakasala tayo sa Panginoon. Kapag alam natin ang Diyos ay makatarungan, huwag natin silang susumpain. Huwag natin ikatutuwa ang kamatayan ng mga taong sasama. Tama po ba? Ganun po ang damdamin at ang pagkatao ng mga mananampalataya. Amen? Yeah. Hindi po natin itinuturo magkasala. Ang sinasabi natin pag tayo nagkasala, lagi natin alalahanin na matay si Kristo para sa kasalanan na yun. Kaya Panginoon, inaamin ko po ito sa iyong harapan at pinagsisisihan ko po ito. Tinatalikuran ko po. Tama naman. The best thing na gagawin po natin. Hindi sa wala na tayong gagawin pag tayo nagkasala. Meron dalawang bagay. Aamin at tatalikuran ang kasalanan. Magsisisi at tatalikuran ang kasalanan. Ganun po. Kasi si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan natin noon. Kahit yung kasalanan natin yan, dyan pa rin, namatay si Jesucristo para dyan. Amen po ba? Palakpan po natin ang Panginoon. Kalinaw po na pinakita ni Pablo sa mga naman, ito kasi yung kalalagayan ninyo. No? So verse 9, makikita natin yung pangalawa pong dahilan na si Jesucristo po ay namatay. Verse 9, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. So dito ay malinaw na ipinakita po doon sa verse 9, yun pong kamatayan ng Panginoong Jesucristo, anong epekto sa atin? Tayo'y pinatawad. Tayo'y pinatawad. Amen. Kailan namatay si Kristo? Noon pa. Mahigit 2,000 taon na nakalipas. Yung siya mamatay. Ano ang ibig sabihin? Tayo patatawarin sa kasalanan? Hindi. Tayo'y pinatawad na. Amen. Yun po ang dapat natin mailagay sa ating isip. So, kamatayan ni Kristo ang nangangahulugang pagpapatawad. Pagtubos sa kasalanan. Balikan natin sandali ang history. Eh di ba nung Old Testament para mapatawad
para mabayaran ang kasalanan. Kailangan may mamamatay na hayop. Papatayin yung hayop, kukunin yung dugo, dadalhin doon sa tabernakulo, dahil doon sa altar. Yun, iwiwisik doon. Habang yung high priest po ay nakasuot ng isang damit na siyempre yung bihis ng high priest. Tapos po may mga nakabitin ditong golden bell na kumakalingking. Ano po, nandun siya sa loob, naghahandog nung para sa kasalanan ng bayan, o para sa kasalanan niya, o para sa kasalanan mo, binabantayan ng tao sa labas kung titigil yung kalembang. Pag tumigil yung kalembang lagot, namatay, high priest. O, pag yun ay ang kalembang ipalapit ng palapit doon sa may pinto, purihin ng Panginoon, buhay si high priest, tinanggap ng Diyos ang nandun. Pero sa bagong tipan ay iba, hindi na dugo ng hayop ang ginagawa. Ang pinatulo na ni Jesucristo ay ang kanyang sariling dugo na mas matindi. Bakit? Ang bayad ay hindi isain. Kung kanino lang i-address. Bayad sa lahat. Diba? Diba? Mas mainam, di ba? Ang pagpapatulo ng dugo noong panahon ng lumang tipan. Kung naghandog ka ngayong taong ito, pagdating ng isang taon, maghahandog ka ulit. So, kailangan kong nire-renew pala yung parang lisensya. Parang registro ng sasakyan. Ng lisensya pala, 10 years ngayon. Baka nga mamisdatan nyo ako. Okay. May expiration. Noong si Jesucristo ang namatay, ang epekto po nito ay pangwalang hanggan. Hindi na po mauulit ito. Amen. Pananampalatayanan mo na lang yung ginawa. Amen po ba? So, yun po ang kahulugan ng kamatayan ni Jesucristo. Tayo po ang pinatawa. Kaya, every time na magkakaroon po tayo ng ganito pong gawain, aalalahanin natin po yung kamatayan ni Kristo. So, alalahanin po natin mga kapatid, purihin ka Panginoon, ako ay tinuring mong makasalanan. Dati pa. Ngayon hindi na. Namatay ka para sa akin at naunawaan ko ito ako'y sumumpalataya. Purihin ka Panginoon. Alalahanin natin, Panginoon, first Sunday na naman, salamat po. Alam ko na ang mensahe mo kung bakit namatay ka. Ako po'y iyong tinatawag. Okay ba yun? Harapok naman po sa Panginoon. Nag-iusap na yun. Ang karapat pala ng Panginoon. Hallelujah! So, ang pangatlo po ay makikita po natin sa verse 10. Ang sabi roon, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. So, tingnan po natin. Lagi ng dati. Noon yun. So, yun po yung gustong ipaharating ni Pablo sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan na lang. Alang sa pagkamatay ng kanyang anak. So, dati daw mga kaaway ng Diyos. Alam niyo po, kita-kita natin po yung ilustrasyon ng mga bata. Ano? Di po ba? Yung mga bata, pag nag-away yan, ganito yan. Oh, hindi kita bate. May kinakain siya, hindi kita bibigyan. At di po ganyan yung mga bata, ano? Ako'y kasi nanonood ng away ng mga bata, ako'y natatawa na natutuwa sa nangyayari. Ano? Hindi kita bate. Tapos aawayin, minsan may duntilan pa, minsan yan, nagkakabisikalan. So, nakikita ko parang ako yan yung araw. Siguro ganyan ako ng bata, kung hindi ko matatanda, baka ganyan din ako. Tapos maya-maya, pansin mo, lalapit na yung isa, tapos minsan nakakbayan na yung isa, laro na ulit tayo. Maganda yung puso ng mga bata kasi hindi sila nagtatanim ng galit. So, galing, So, meron yung magkaaway. Ngayon, alam niyo po, mga kapatid, i-illustrate natin na parang ugnayan ng mga bata. Nung tayo'y makasalanan pa, ang sabi ng Diyos sa atin, hindi kita bate. Galit ako sa iyo. Totoo naman eh. Hindi natin makalaro ang Diyos kasi galit sa kasalanan ng Diyos. Di po ba? Kasi hindi nga tayo bate. Di po ba? Noong mamatay si Kristo para sa kasalanan ng mga tao, ngayon ang mga tao ay kabatid niya. Amen po. Kasi bayad na. Yan.
So, dati daw tayo kaaway ng Diyos. Sabi, dati kayong kaaway ng Diyos. Sabi niya dun sa congregation. Pagkatapos sabi, at ngayon ay tinanggap niya tayong mga kaibigan. Dati tayo naging kaaway ng Diyos. Nagalit ang Diyos sa atin. Pero noong umatay si Yeso Cristo, muling bumalik. No, muling bumalik. Na-reconcile. Nagkaroon ng reconciliation between God and man. Sa pamamagitan ng ano? Ni Jesus. Kaya nga si Jesus ang namagitan. Si Jesus yung mediator. Si Jesus ang mediator between God and man. Amen po ba doon? Ibig sabihin po ng reconciliation, tayo po ay muling naiugnay sa Diyos. Kasi nung pumasok ang kasalanan, naputol po yung ugnayan ng tao at ng Diyos. Ang katotohanan na yung unang taong kasama niya sa paraiso ng Eden ay kanyang pinalayas. At hindi na muling nakabalik pa doon. Hanggang saan tinago na po ang Eden, hindi na po mabanggit ngayon kung nasaan ang Eden. Opo, ang sabi na lamang maggagawa daw ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Yun po yung nasa salita ng Diyos. Pero yung dating paraiso, nawala na, hindi na po nababanggit ngayon. Imagine, gaano po nasayang yung napakagandang disenyo ng Diyos, yung pagsasama ng Diyos at ng unang tao. So naputol. And that is ang tawag ko po diyan ay death o kamatayang spiritual. Nahiwalay tayo sa Diyos. So dahil sa kamatayan naman ng Kristo, tayo ay muling naiugnay. Nagkaroon ulit tayo ng tuwirang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Yeso Cristo. So ang ganda po ng ibig sabihin po ng kamatayan ng Yeso Cristo sa buhay natin, mga kapatid. So again, ang aalalahanin natin, every time na mapapanggit ang kamatayan ni Yeso Cristo, tayo'y dating makasalanan. Pangalawa, tayo'y pinatawad. Pangatlo, tayo'y muling naiugnay sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen po ba? Ang pang-apat po at panghuli ay matatagpuan pa rin po natin po doon sa verse 10. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang sa puot ng Diyos. So anong ibubunga ng puot ng Diyos? Impyerno yan. Parusa yan. Lake of fire yan, mga kapatid. So, naligtas tayo doon. Kaya nga, ang mga anak pala ng Diyos, ang mga born again pala, ay hindi pala pupunta ng impyerno. Marino mo ba tayo dyan? Saan ang punta? Saan? Saang langit? Sa unang langit, ikalawang langit, ikatlo. Ikatlo. Pag-aralan natin ang pagdating ng panahon ng mga langit-langit na yan. Kasi akala natin, pag sinabi langit, ayan yan. Ayan, lumilipad ang ibon dyan. First level yan. Second level, naririyan si Satan. Third level, na andun po ang paraiso. Nandun ang trono ng tatlong persona ng Diyos. Malinaw po. So tayo po ay naligtas. Ang ganda po, naligtas tayo dun sa parusa. Napapunta tayo sa langit. Ang ganda ng epekto, no? Every time na ating pong alalahanin ang kamatayan ng Kristo, dapat ganun po ang mga nasa utak natin. Hindi pag-aalala. Kaya nga po yung verse 1, ang galing. Anong sabi na mo? Papasadahan po natin. Kasi magkakaugtay po yan eh. Verse 1 ng chapter 5. Yabang pinawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Amen po. So yung kapanatagan natin sa harapan ng Diyos, dapat ito eternal. Amen po ba dyan? Ito po kasi ginugulo ng mga doktrinang pag nagkasala daw tayo ay nawawala yung kaligtasan. Galit na raw uli ang Diyos sa atin. Ay talagang galit sa kasalanan, pero hindi ibig sabihin i-impyernohin ka ng Diyos. Dahil nabayaran niya ang kasalanan na yan. Magsisisi ka na lang at tatalikod uli sa kasalanan ng ginawa mo. Tama po ba? Yun ang nalalabuan pa yung magsabi ng hallelujah. Diba linaw daw?
Yan. So dapat ganyan ang doktrina, hindi po intensyon ng Diyos na pahihirapan yung damdamin natin, yung utak natin habang panahon kasi iniisip natin binabawi ng Diyos yung ating pong kaligtasan. No. Ang nawawala kapag tayo nagkakasala yung kagalakan. Iyak yan. Kasi ang totoong mga anak ng Diyos, kahit kailan hindi natutuwa kasi nagkasala. Amen? Ang Diyos din, hindi din natutuwa kasi nagkasala. Kaya ang epekto sa iyo, mawawala ang kagalakan. Pag ikay nagkasala, kalungkutan ang katingin sa iyo. Sabi ni David, "Restore to me the joy of my salvation." Oh, yung joy talaga. And renew right spirit within me. Nakukunta na pala yung spirit ng mga. Kaya ang laging prayer, Lord, i-renew niyo po yung spirito mo sa akin. Ayusin niyo po yung aking buhay. Diba? Ayusin niyo po yung aking puso. Amen. Wala tayong dapat ipag-alala sa pagpapatawad. Siya ang bahala doon. Tingnan ko ba? Linawin lang natin, hindi natin itinuturo magkasala kayo. Kasi kung itinuturo natin yan, ibig sabihin hindi tayo talagang nakilala sa Panginoon, hindi tayo magkakalas. Hindi natin itinuturo okay ang magkasala. Tingnan ko ba? Ang itinuturo natin ay pinatatawad ng Diyos dahil pinatawad tayo ng Diyos. Kung tayo magkasala. Pero hindi kailanman magiging teaching natin, sige, magkasala kayo dahil okay. Tama po? Yan. Every time na ating unawaan at mababasa, maririnig ang pagtuturo patungkol sa kamatayan niya sa Kristo, using this passage, 4 na bagay ang ating pong tatandaan. Tayo ay dahil makasalanan. Pag hindi mo pamananampalataya, pinakikita ng Diyos, ikaw ay makasalanan ng Panginoon. Kailangan mo ng pagkakasalanan. Kaya po dapat balikan po. Pangalawa, tayo ay pinatawad. Pangatlo, tayo'y muli naiugnay sa Diyos. At ang pang-apat at panghuli, tayo ay naligtas. Masaya po ba ang kwento ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus? Amen po ba? O palakpakan po natin ang Panginoon at isang pinagbalang magkakabay sa atin. Purihin po ang Panginoon. Atin po tayo dadako sa Nights of Offering. Makipabukas po kayo mula po sa aklat ng Leviticus, chapter 27, verse 30. Leviticus chapter 27, verse 30. Ito po ang sinasabi. Lahat ng ikasampung bahagi, naging binti o bunga, ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Ngayon po ang Panginoon. Lahat daw po, na kasi sa Old Testament po, may pananim, pati hayop, binibigay po sa Panginoon. Nadala ko lang po, nung kami ay na bahay-bahay ni Blanket, meron po kaming napuntahan na sabi niya, hindi, parang nabanggit ko yung tithes po talaga. Alam ko naman natin yung tithes na 10 bahagi. Parang siya po naniniwala sa tithes. Kaya dun sa simbahan na kanyang sinisimbahan, hindi ko masyado kung sure kung siya ay tumiwalag o tiniwalag, ano po. Sabi niya, ang tanong, naniniwala ba siya o hindi? Yung po ang kanyang pong stand, hindi siya naniniwala sa tithes. Pero sabi namin, kami po ay, tinuturo po namin ang ikasampung bahagi. Kami po ay naniniwala patungkol sa tithes. Pero yun naman pong pagka-tithes, ay kung hindi ka nagka-tithes, labas ka na, hindi po ganon. Ito po ay tinuturo sa atin, pinapaunawa. At kung ito po ay iyong paunawaan at iyong pong maintindihan, ito po
po ay mabuting bagay. Kasi meron naman po sa Malakay ang sabi, sibukin ninyo ako kundi ibigay ko, ibubukas ko ang kalangitan. Ano po? At ibubukas ang mga biyaya. Ayun po. At kung hindi ka pa naman nagtatights, ayun po ay hindi naman po, wala po yung kaunayan sa ating pong kaligtasan. O kung kanina po, ligtas tayo, at hindi ka nagtatights, ligtas ka pa rin. Pero meron pong bahagi sa ating buhay ang mawawala sa atin. Yun po yung pangako ng Panginoon. Kaya, itinuturo pero hindi po ito asapitan. Kasi ang nais po ng Diyos ay taos puso sa iyong nag-text ka na tapos sama-sama naman ng loob mo. Diba? Kulang. Nagreklamo ka pagdating mo sa bahay. Kulang yung pabayad mo sa bahay, sa kuryente, gano'n. Ay hindi po sayang yung po iyong nilagay o inuhulog doon po sa atin po nilalagyan. Kaya po, ang akin po yan ay tithes, akin po yan ay offering, yan po ay taos puso. Dihintay po natin na makumbing ka. Kasi ang Diyos, ang Espiritu naman, mayroong conviction na tinuturo, ano po, tinuturo na po ng Diyos, kung ito pa ay tama ka bang mag-tithes, o hindi, kung hindi ka naniniwala dito, ay pinapaunawa po natin. Hindi po naman ito sa pilitan. Kaya, sa amin po, sabi po namin doon sa amin pong sineran, o kung hindi siya naniniwala, kami po ay naniniwala, at kami po ay tinuturo po namin sa aming iglesia ang ikasampung bahagi. Kaya po, kahit po doon sa unang sabi, ibigay niyo ang inyong mga kasampung bahagi, ito man ay bindi, ito man ay bunga, o ito man ay hayop. Sa ating pong pagkabanahunan, alam na po natin yung ating pong tinikita, ano po? At yan po ay, kahit po ako ay hindi ko po agad ito napagtagumpayan. Ilang mga taon, bago po ako, nung ako po ay na-born again, mga ilang taon, hindi rin po ako nag-tithes. Pero, umilos ang Panginoon, at salamat sa Panginoon na na-overcome ko yun. Kaya, salamat sa Panginoon na nasubukan ko kung gaano talaga ang Diyos ay nagpapada kung sinusunod natin ang sabi. Subukan ninyo ito. Ito po yung utos. At lahat po ng utos, nagaling sa Panginoon, ay atin pong sinusunod. Kaya kung hindi ko na po sasabihin kung hindi nagkakasala o hindi, kasi yan po ay kasama sa doctrinal assessment. Malalaman mo na ang sagot. Kaya, manpo mo na yun. Floating mo na kung oo ba o hindi. Kaya sa hapon pong ito, tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Na ito po ay kasiyahan ng Panginoon. At kung ito po ay hindi bukal sa ating puso, ito maligtay sa offering, huwag nyo na pong ilagay kasi sayang lang po. Ang Diyos po ay natutuwa, nagagalak sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Sige po, tayo po'y manalangin. Ang madaling Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng lahat. Salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan. Salamat Panginoon sa karunungan. Salamat Panginoon sa kagalingan. Salamat sa iyong patnubay, sa iyong pong provision, sa aming pong mga pangangailangan. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Walang katulad ang iyong pong katapatan, Panginoon, sa amin. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyo po namin inihahandog ang aming pong mga kaloob, maging ang aming pong mga tithes, ang aming kasampung bahagi, ng aming pong kinita. Pagpalain mo po, O Diyos, ito. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, bigay. Inihahandog, Panginoon, ang lahat ng ito. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Wait lang, wait lang.
Tayo po lahat ay tumayo. Katulad po ng ating pong naging ginagawa every first Sunday of the month na tayo po ay sasali-salo sa pagmamahan ng ating makawalan. At bago po tayo makibahagi ay pakinggan po natin ang palaala ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, chapter 11, verse 1, kumakain at umiinom ng hindi pinahahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay sandaling magkaroon ng tahimikan at ihanda po natin ang ating pong mga sarili bago po tayo makikibahagi sa mga elementong ito upang hindi hatol, hindi sumpa ang ating pong tanggapin sa Panginoon kundi pagpapala. Tayo po ay nanalangin. Po ay patuloy na pagulog sa iyong kanan sa pagkakataon po ito. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Nalalaman niyo po kung ano po ang aming pong kalalagayan sa pagkakataon po ito. Na kung ano man po mga bagay ang hindi ka dapat, hindi ka nais-nais sa iyong paningin na inyong pong matagpuan sa buhay ng inyong pong mga anak. Ito po ay aming pong ilalagay sa inyong paanan. Inaamin po namin, Panginoon ito, Diyos, at pinapagsisihan sa oras na ito. Pang ito ay hindi gawing akusasyon ang kaaway laban po sa amin. Na sa amin pong pagtanggap ng mga elemento sa pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro, ay pagpapala ang aming pong tapuin, tanggapin hindi ang hatol o sumpa. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at loobin mo na maging karapat-dapat sa iyong harapan ang iyong pong mga anak sa pagkakataon po ito. Salamat sa dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo na nagbayad at nagpatawad ng aming pong mga kasalanan. Paunawa niyo po ito, Diyos, sa bawat isa. Purihin ka po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at ang Banal na Espiritu. Amen. Sige po, amin na po ngayon ipamahagi po ang mga elemento. Hawakan niyo po muna at po ninyo natanggap. At maya-maya po ay ating sama-sama ang sasagot. Hallelujah. price you paid, bearing all my sins.
for this love of yours. Thank you for the nail He sent. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Where is the Lamb? Where is the cross the Lord? Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name pleasing. Wash what is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb seated on the throne? We crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Where is the Lamb? Where is the Ganito po sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. Binibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Jesus nung gabi sa ipagkanundo ay umampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo.
Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa sarong ito ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya sa Kristo. Tabi manalangin. Aming dakilang Diyos sa pamagitan ng tinapay at sa saro, Panginoon, na sumisimbolo sa iyong dugo. Sinasagawa namin ito, Panginoon, inaalaala namin na minsan ikaw ay namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Hindi ka nanatiling patay, ikaw ay nalibing, pero hindi ka nanatili sa libingan. Ikaw ay binuhay sa kapangyarihan ng Ama pagkatapos ng 3 araw, at ikaw ay lumuklok sa kanan ng trono ng Diyos sa kalangitan, at nangakong muli kang babalik pagkatapos ng mga panahon. Panginoon, salamat po sa bisa ng iyong kamatayan sa krus, kung saan ang mga dating makasalanan o mga kasalanan sa katawan ay iyong hinatulan, Panginoon. At salamat, Panginoon, na muli kang nabuhay. At katotohanan, Panginoon, na kung saan ang aming mga pagkakasala ay napatawad, at ang handog na dugo ng nag-iisang kordero ng Diyos ay tinanggap ng Ama. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at ito po ang aming pong pinananampalatayanan sa mga panahon na ito, O Diyos. Lalo namin pong nakikita at lalo namin, Panginoon, na-enjoy ang aming pong buhay espiritual. Lalo't nauunawaan po namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito. Ito nawa ay patuloy niyong kaunawa sa lahat ng mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon, at sa pamagitan po ng bisa ng iyong kamatayan, salamat na kami po ay nagsigaling sa aming karamdaman. Salamat po na kami po ay naligtas, Panginoon Diyos. Kaya sa pagkakataon pong ito, Diyos, ay aming ipinapahayag na sa bisa ng iyong kamatayan sa krus, walang sino man sa inyong mga anak ang mamamatay ng hindi kapanahunan. Ganun din naman, Panginoon, katulad ng iyong pangako, ay tatamuhin namin ang kasaganaan ng biyaya at pagpapalang inyong pong inalaan sa inyong pinapaging banal sa tinubos mo ng iyong dugo, Panginoon, sa mga sumampalataya sa Ebanghelyo. Maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming pagpupuri, ang pagsamba at aming pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.